Chapter 17. Let's talk while eating. Get the menu and tell the waiter kung anong gusto mo. Van was too serious while saying that. Nagsimula na rin itong tumingin sa menu habang nasa tabi nilang dalawa ay ang waiter na naghihintay ng order nila. Belinda just looked at Van and didn't say anything. Pumunta sila sa isang mamahaling restaurant after what happened. Ang gusto ni Belinda ay mag-usap na agad sila, but Van was too serious when he said that they will talk outside. Ang masakit doon ay hindi pinasakay ni Van si Belinda sa kotse niya, bagkus ay nagpatawag siya ng driver para ihatid si Belinda sa lugar kung saan sila mag-uusap. What do you want? Van asked that again when Belinda didn't talk. Muling hindi nagsalita si Belinda. Ni hindi nga niya ginalaw ang menu na nasa harap niya dahil alam niya na hindi siya sumama rito para kumain. She's not here to eat, she's here to talk to Van and ask him many questions that she wants to ask. Tandang padamdam. At alam din naman niya na hindi niya magagawang kumain gayong masyadong okupado ang isip niya. Belinda bit her lips and gave a glimpse at her tummy. Hinaplos niya iyon. Huminga siya ng malalim at saka tinignan muli si Van. May parte sa kanya na gusto na niyang agad sabihin kay Van ang pinagbubuntis niya, pero alam niya rin naman na hindi iyon ganoon kadali. What is happening right now needs to be solved first. She waited for Van again to look at her, pero sa muling pagsasalita ni Van, hindi pa rin siya nito matignan. Belinda, I am asking, bakit hindi ka makatingin sa akin? Belinda couldn't help but ask that. Belinda, hindi ka man lang ba magtatanong kung kamusta ako? Ni wala kang paramdam pagkatapos mong umuwi galing Paris, tapos ngayong nagkita tayo, you didn't even ask me how I am. Punong-puno ng hinanakit na sambit ni Belinda. It was a miracle that Belinda didn't cry while asking that dahil sa loob-loob niya ay gusto na niyang umiyak. Gusto na niyang umiyak dahil kahit wala itong sabihin, ramdam na ni Belinda ang mga sagot sa tanong niya, but because she didn't want to just rely on the actions she is seeing, she still wanted to hear things from Van. Kitang-kita ni Belinda kung paano pumikit ng mariin si Van at binaba pa ang hawak na menu na para bang naiinis na siya. Let's eat first, Belinda. Naghihintay ang waiter. Van said at rinig na rinig ni Belinda ang diin doon kaya muli na lamang napayuko si Belinda. She held her pants tightly while trying to give herself strength. Don't be stubborn and just tell me what you want to eat. Mariing dugtong pa niya kaya halos bamara ang lalamunan ni Belinda. Van was too cold. Malayong malayo sa Van na palagi niyang kasama. This time, she already wanted to cry, but she tried to do everything para pigilan ang sariling umiyak. Nanginginig ang kamay ni Belinda nang kunin niya ang menu. Belinda tried not to cry, pero niyuko pa niya lalo ang ulo nang maramdaman na ang pagtulo noon. Binasa niya ang nasa menu, pero halos hindi na niya iyon mabasa ng maayos dahil sa luha sa mata niya. Naging mariin na rin ang hawak ni Belinda sa menu na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Her pregnancy was really giving her a hard time. Mas sobra ang pagiging emosyonal niya dahil sa buntis siya. Heto na lang tipo, Belinda can't read the name of the dishes in the menu dahil sa nanlalabo ang mata niya dahil sa luha kaya naman kung anong may turo niya ay iyon na lang ang sinabi niya sa menu. Heto po, the waiter asked at parang nagtataka ito. Tumango si Belinda habang nakayuko pa rin. Pero wine po to, ma'am, linom po kayo. Oh, parang tanggang natawa si Belinda nang marinig yun. She already looked so crazy as she tried to hide her tears and even laughed while she's crying. Ah, sorry, wine ba iyan? Ano kung ano na lang iyong masarap? Leon na lang, Belinda said at mabilis na pinunasan ang mukha para tignan na ang waiter. Napakamot pa ang waiter. Ang best seller po namin dito ay yung steak. Gusto niyo po bang iyon na lang kung hindi po kayo makapili? The waiter suggested, Leon N na lang. Mabilis na ani ni Belinda. The waiter still wanted to say something, pero tumango rin naman na lang ito. After that, the waiter looked at Van. Ikaw, sir, ano po sa inyo? Nakapabuntong hininga naman si Belinda nang malaipat na ang atensyon ng waiter kay Van. Belinda bit her lips again and sighed before looking at Van who still looked so serious. Just the same as her. Baritonong sambit ni Van at agad na lang binaba ang menu. Mapunggay na tinignan ni Belinda si Van. Belinda felt like Van was already too far. Again, she wanted to cry hard.
Hindi sinasadyang binaba ni Belinda ang tingin sa kamay ni Van at umawang na lang ang labi niya nang makitang hindi na suot ni Van ang singsing niya. His finger was empty. Napakurap na lang tuloy si Belinda sa braso niya para pigilan ang sariling magtanong ulit, pero kahit anong gawin niya, hindi niya kaya. "You're not wearing our ring." It was a statement. Van looked at his finger at muling hindi niya tinignan si Belinda. "Yes, I removed it," Van said while still not looking at Belinda, kaya huminga ng sobrang lalim si Belinda dahil naisip nito na hindi man lang nagdalawang isip si Van na sabihin iyon. Nanikip na ng tuluyan ang dibdib niya. Belinda didn't talk after that and just waited for their food at paminsan-minsan ay pumapatak ang luha niya kahit anong pidgel ang gawin niya, naninikip na talaga ang dibdib niya. Their wedding ring. He removed their wedding ring. Some even looked at Belinda dahil pati hikbi niya habang kumakain ay kumikawala na rin. Tandang padamdam. Hindi maiwasang mag-isip ni Belinda and everything that came to her mind was really making her weak and cry. Ayaw niyang maging mahina, pero sobrang hina na niya emotionally, dumagdag pa sa isip niya ang magiging anak nila ni Van sa sinapupunan niya. Ang gusto niya ay makapag-usap sila ng mabuti ni Van, pero hindi niya mapigilan dahil sa mga nasa isip niya. Hindi niya mapigil ang dumaan sa isip niya ang mga takot at pangamba. Hindi na rin magugulat si Belinda kung may mag-isip sa mga ito na baliw siya dahil talagang ang para na siyang baliw habang sinusubukang pigilan ang sarili sa pag-iyak at kasabay din nun ay pilit din siyang kumakain kahit na hindi naman na niya malasabon ang kinakain sa sobrang bigat ng dibdib niya. "Can you stop crying?" Hindi na napigilan ni Van ang sabihin iyon ng sobrang diin at may inis sa boses nang patuloy niyang naririnig ang paghikbi ni Belinda, made Belinda cry more even if she wanted to just stop crying. "I told you, let's eat first before we talk, so can you please stop crying?" Tandang padamdam panipik. Tuluyan nang naibaba ni Belinda ang kutsarang hawak niya dahil kanina pa iyon nanginginig habang kumakain siya at ngayon lang nagkalakas ng loob para tuluyang bitawan iyon. Tuldok. And when she looked at Van, she saw how frustrated and tired his stares were. Namungay ang mata ni Belinda habang nakatingin siya kay Van. Hindi naman natagalan ni Van ang tingin ni Belinda kaya napaiwas siya sa sobrang dami kong tanong na gusto kong sagutin mo, parang hindi ko na kayang maghintay. "I already want us to talk, pero kapag tumagal pa, pakiramdam ko mababaliw na ako." Pag-amin ni Belinda habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Binasa ni Belinda ang labi niya habang si Van naman ay napapikit na lang. "I was still hoping that everything they said was not real. I am still hoping that you won't do that to me. I am still hoping that they are just trying to make us apart. I am still hoping kahit na narinig ko na sa mismong pinsan mo ang mga sagot sa tanong ko because I was holding everything you said." Napayuko si Belinda dahil naging tuloy-tuloy na ang pagluha niya. Tandang padamdam. "You said mahal mo ako and you want us to marry again. Umaasa pa rin akong totoo ang lahat ng iyon kasi nagtitiwala ako sa'yo. Malaki ang tiwala ko sa'yo, kaya kahit na halos sabihin na ng lahat na lumapit ka lang dahil gusto mong maghigant sa nanay ko, ay hindi ko pa rin hinahayaan ang sarili kong maniwala ng buo. Na halos maitagpi-tagpi ko na ang lahat ng mga sinabi nila at kahit na nasa harap ko na ang totoo, ay umaasa pa rin ako kasi sabi mo mahal mo ako." Kay Belinda smiled painfully as she remembered everything that happened in Paris. Sa kabila ng mga nasa isip niya, pumasok ang mga alaala nila sa Paris, kung saan sobrang saya nilang dalawa at halos wala nang mapaglagyan ang saya nila. "I trusted you." Halos sobrang hina na ang boses ni Belinda nang sabihin iyon dahil sa bumabara na ang lalamunan niya. Everything that happened in Paris played inside Belinda's mind. Naalala niya yung mga panahon na halos oras-oras ay sinasabihan ni Van si Belinda kung gaano ito kaganda at kung gaano siya kasaya. Pati yung conversation nila sa Eiffel Tower ay talagang pumasok sa isip ni Belinda kaya talagang hindi na niya mapigilan ang mas mapahagulgul pa. "I have so many questions, but I just want you to answer this one." Belinda closed her eyes at namutawi ang takot, pero alam niyang iyon ang dapat niyang gawin. Hindi pwedeng isawalang bahala niya ang tanong na iyon. "Plinano mo ba ang lahat mula umpisa para lang maghiganti sa ginawa ng mama ko sa pamilya mo?" Nanghihinang tinignan ni Belinda si Van, and the next thing Van said really made Belinda so weak.
Tandang padamdam. I'm sorry. Mahinang ani ni Van habang hindi na talaga matignan si Belinda. And lalong lumakas ang hagulgol ni Belinda pagkatapos marinig iyon. Van, ni hindi ko alam kung nasaan ang ina ko, tapos gagawin mo to sa akin. Paos at talaga namang tuluyan nang nagkabasag-basag ang boses ni Belinda nang sabihin niya iyon. Akala ni Belinda ay iyon na ang kasukdulan ng sakit na nararamdaman niya, but when Van talked again, Belinda already felt dizzy. Let's stop this, and I want you gone from my life. Lahat ng sinabi ni Zai ay totoo. The wedding is fake, so we don't have any connection. After all, Zai and I will marry next month, so we really need to stop this. The pain she's feeling after hearing that mismo sa taong mahal niya ay talaga namang parang unti-unting pumapatay sa kanya. Naging mas maraming luha ang palm attack sa mata ni Belinda pagkatapos niyang marinig iyon. She felt dizzy and her chest really tightened, na kinailangan niyang humawak sa lamesa para suportahan ang sarili niya. Van, natarante si Belinda nang makita ang pagtayo ni Van sa upuan niya. Let's stop this, and I'm serious. Nilapitan lang kita because of your mother who destroyed my perfect family, and now I have already succeeded in making you fall in love with me and hurt you really hard. My intention is done. Nasakta na kita at kitang-kita ko na kung gaano ako nagtagumpay, so it's really done. And walang nagawa si Belinda kundi panoorin si Van na nagbaba ng tig-1,000 sa lamesa at pagkatapos ay pagtalikod at paglabas ng restaurant. Belinda continued to cry and didn't mind all the people who were already looking at her. Belinda tried to stand up while still crying, but then she felt weak kaya napabalik siya sa pagkakaupo. Ilang sandali ay tuluyan na siyang nawala ng malay at naramdaman ang pagbagsak. The first thing Belinda saw was a white ceiling. Nang hihinang tumitig lang si Belinda sa kisame na para bang walang buhay hanggang sa mag-sink in sa isip niya ang nangyari. The voice of Van saying those words he said was making Belinda weak again. Belinda, she heard Leah's voice. A tear again exploded, but she became more hysterical when she thought about her baby dahil sa pagbagsak niya bago siya tuluyang mawalan ng malay. No baby, no. Belinda cried as she said. Hinawakan at kinapa nito ang tiyan. Tinignan na niya si Leah ng tuluyan habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Ang baby ko. Leah, bumagsak ako kanina. Ang baby ko. Leah tried everything to make Belinda calm down, pero sa taranta ni Belinda ay halos nahirapan si Leah. Belinda, calm down first. Hinawakan ni Leah si Belinda upang mapirmi, at nagawa niya iyon ng maayos dahil sa sobrang panghihina ni Belinda, but even though Belinda stopped moving and being hysterical, she still couldn't stop crying. Nagpatuloy ito sa pag-iyak. Halos maiyak na rin si Leah habang nakatingin sa kaibigan niya. Ang baby ko. Ayos lang naman siya, hindi ba? Belinda said at halos hindi na nga niya maibuka ng maayos ang mata niya sa sobrang pag-iyak. Leah nodded, but she smiled sadly. Your baby is fine. Unti-unting nakahinga ng kaunti si Belinda sa narinig niya, pero kahit anong pigil niya sa luha niya ay hindi niya iyon mapigilan. Belinda became calm after hearing that, pero patuloy pa rin sa paghikbi and even her tears were non-stop flowing. But because of what happened, muntik na, Belinda. Muntik nang nalaglag ang bata dahil sa pagtama mo sa sahig, tumama ka pa nga sa upuan, but the doctor said that it's a miracle. Alam mo naman na maisla ng pagbubuntis mo and I told you last time what the doctor said. So please, stop making yourself like this. Sana huli na iyon. Leah was already crying as she said that. Ayaw niyang pag-alitan si Belinda, pero hindi niya mapigilan. Grabe ang takot na naramdaman niya nang pumunta siya sa restaurant para tignan ang kalagayan ni Belinda, dahil ang naabutan niya sa pagdating niya roon ay ang pagkatumba ni Belinda and she saw that with her own eyes kaya sobrang kaba ang naramdaman niya. Tandang padamdam. Pumikit si Leah nang makita kung gaano kamiserable ang kaibigan niya. Even without asking, she already knew what happened. Belinda didn't say anything and just continued crying. You know what you should do. Magpahinga ka. You need to gain your strength para sa baby mo. Hinawakan ni Leah ang kamay ni Belinda. She was still lying in bed, weak and almost couldn't make a move. Dito ka lang muna. Bibili ako ng mga prutas.
Sambit ulit ni Leah at tatalikod na sana, natigilan siya at tinignan si Belinda nang hawakan ni Belinda ang damit niya. Kay Belinda looked at Leah painfully. Akala nga ni Leah ay may sasabihin si Belinda, pero kitang-kita niya kung paano hindi nito tinuloy ang sasabihin. Binitawan ni Belinda ang damit ni Leah at saka ito tumagilid. Leah sighed and said, "Babalik ako agad." Gaya ng palm niya, pumunta siya sa malapit na bilihan ng mga prutas. She was really hoping that Belinda would decide to stop hoping for Van and focus on her pregnancy. Alam ni Leah na mahirap, pero sa nakikita niya ay iyon ang mas maayos na gawin after hearing what the doctor said a while ago. It's a miracle na kumakapit pa ang bata gayong sobrang hina na ang kapit niya. Iha, please, make your friend stress-free. Mahirap na gawin iyon sa kalagayan niya dahil sa sobrang pagtaas ng hormones niya, pero do something. Make her relax or anything to divert what she's feeling right now because if this thing will happen again at kapag nagpatuloy ang sobrang pag-iisip niya, I'm sorry, the baby will be gone. Kaya habang kayapang ay serve si baby, tulungan mo siya. Kung ano man ang pinagdadaanan niya, huwag mo siyang iiwan. Napapikit si Leah nang maalala ang mga salitang iyon galing sa doktor. Natatakot si Leah para kay Belinda dahil alam niya na kapag nawala pa ang bata sa sinapupunan ni Belinda ay tuluyan na itong mawawalan ng pag-asa. Leah knew her friend, she knew that she wanted to be strong, pero sobrang sakit ang pinaramdam sa kanya ng mga taong iyon. Pagbalik ni Leah sa hospital ay agad niyang inilapag ang mga prutas sa lamesa. She gave a glimpse to Belinda as she still lay in bed, pero laking pasalamat ni Leah nang makitang tulog na ito, pero kahit natulog ay patuloy naman ito sa paghikbit. Habang tulog si Belinda ay napatingin si Leah sa phone niya and almost 30 messages were there, all of them from Warren, pero imbes na tignan iyon ay agad niyang dinelete ang mga iyon and even blocked his number. Belinda woke up and she saw Leah staring at her phone. Agad namang napatingin si Leah kay Belinda at tarantang napatayo para lumapit. Hindi tulad kanina, Belinda was no longer crying. She even tried to sit down kaya agad siyang tinulungan ni Leah. What do you want? Nandito na yung mga pinamili kong prutas. You want an apple? Leah asked and tried to smile at Belinda, pero nanatiling seryoso si Belinda habang nakatingin kay Leah. Or grapes? Leah asked again. Bumantong hininga si Belinda at saka tumanggo na lang. Leah immediately got the grapes and a bottle of water to wash the grapes. Thank you. Hindi na maiwasang sabihin ni Belinda habang nakatingin kay Leah. Leah stopped a little, pero pinagpatuloy pa rin niya ang ginagawa. After niyang mahugasan ang grapes ay lumapit na siya kay Belinda para ibigay. Belinda weakly took the grapes from Leah. Thank you for staying by my side. And sorry kasi ang tigas ng ulo ko. Belinda said and closed her eyes. You're right, I should stop hoping. Sana noon pa sinabi na ni Zai ang tungkol doon ay tumigil na akong umasa. Belinda started shaking again. The truth is, noong araw na sinabi ni Zai iyon, lahat iyon na ipagtagpi-tagpi ko na sa isip ko. Layong biglang pagsulpot niya sa bahay ni Danilo, ang pagbibigay niya ng bahay, lupa, at sasakyan sa ex niya gayong niloko naman siya noon, everything that, nabuo na sa isip ko, pero naunahan ako ng takot. Takot na takot ako sa mga mangyayari, but now, it still hurts, pero mas mababaliw ata ako kung mawawala ang anak ko sa kapabayaan ko and I don't want that to happen. Masakit lahat ng ginawa ni Van sa akin, pero mas lalong hindi ko kakayanin kung mawala ang magiging anak ko. While Belinda was alone in that room a while ago, she had time to think about her baby inside her, and for her, right now, that's what she should do. Masakit pa rin para kay Belinda ang nangyari at mga narinig mula sa taong mahal niya. Hindi pa rin natatanggal ang bigat ng dibdib niya dahil nagmula pa ang mga salitang iyon sa taong buong puso niyang pinagkatiwalaan, pero naisip niya ang nangyari kanina. The pain she felt thinking about her baby. Halos literal na nanghina ang buong katawan ni Belinda at mabaliw na siya nang isipin niya na baka may nangyari ng masama sa baby niya, and now, even she's in pain, she's still thankful na maayos ang kalagayan ng anak niya. Leah hugged Belinda after Belinda said that. Malungkot si Leah dahil kitang-kita niya kung gaano nasasaktan at nahihirapan ang kaibigan, pero may parte sa kanya na masaya siya dahil sa huling sinabi niya.
Dahil sa lahat ng nangyari, ito lang ang gusto ni Leah na gawing desisyon ni Belinda, ang mas ilagay niya ang kapakanan ng magiging anak niya sa lahat ng bagay at desisyong gagawin niya. After the hug, Leah smiled at Belinda. Nandito ako palagi para sa'yo. Tutulungan kita. Belinda bit her lip and nodded. She tried to act normal after that. Sinusubukan niyang ngumiti at makipag-usap kay Leah tungkol sa ibang bagay. Hanggang sa lumabas siya ng hospital, sinusubukan niyang ituon ang atensyon sa magiging anak niya. But at night, she couldn't stop thinking about her mother. Ngayon alam na niya kung paano makakausap ang mama niya pero hindi niya naman alam kung paano ito haharapin. Belinda was just a child when she last saw her mother, kaya naman hindi niya alam kung paano ang tamang pakikitungo sa mama niya kapag nakita niya ito. So you are planning to see your mom? Mahinahong tanong ni Leah kinabukasan nang marinig niya ang sinabi ni Belinda sa kanya. Belinda smiled a little bit and looked at the milk Leah gave her. Para kay Lola at syempre para na rin itanong ng mga bagay na matagal ko nang gustong itanong sa kanya. Leah sighed and Saturday beside Belinda. Susuportahan kita dyan. Ayokong kausapin si Warren dahil naiirita at galit pa rin ako sa kanya, pero pwede ko siyang makausap para tumulong para makausap mo ang mama mo. Belinda nodded. Salamat. You know what? Ayusin na lang natin ang mga gamit natin. You know naman kung kaninong building to, hindi ba? Leah said as she stood up. Napanguso na lang si Belinda at tumango rin. Nasagot na nga rin ang tanong sa isip ni Belinda kung bakit nakakapasok si Van sa building gayong may rule na nakalagay na bawal ang pumunta roon na hindi naman nakatira mismo roon, iyon naman pala ay sila ang may-ari. It just like that. Masyadong nakakagulat ang lahat ng mga nalaman ni Belinda sa pagkatao ni Van. Tumayo siya, pero parehas silang natahimik nang may pumasok sa apartment. Ibaba niyo lahat ng gamit nila. A familiar voice suddenly came inside the apartment. Cecilia immediately told her people what to do habang gulat pa rin si Belinda at Leah sa pagpasok ng napakaraming mga lalaking nakaitim. Teka lang, aalis naman kami, so they don't need to do this. Said Leah nang makita ang pagbuhat ng mga gamit nila na nasa sala. Belinda bit her lip as she looked at what they were doing. Walang pumansin sa sinabi ni Leah kaya napasulyap na lang si Belinda kay Cecilia, ang lola ng magiging anak niya. Lahat ng gamit nila ilagay sa labas. Wala dapat kayong itira, Cecilia said and then she looked at Belinda. Cecilia smiled at Belinda nang tignan siya nito mula ulo hanggang paa. Lumapit pa ito at mas lalong lumapad ang ngiti niya. Oh, hi, iha. Kamusta? You look so miserable, ha? Well, buti nga sayo. Napabilang si Leah sa direksyon ni Cecilia. Manager Cecilia, natigilan si Leah nang tignan siya ni Cecilia gamit ang inis na tingin. Can you shut up? Shut up. I'm not talking to you and don't call me manager. Pagkatapos ibulyaw ni Cecilia iyon kay Leah ay muli niyang tinignan si Belinda, muling bumalik ang ngiti sa labi niya. You really think my son will like a woman like you? Pinakitaan ka lang ng maganda, umasa ka naman. My son is already tied with Zai and don't even think that he will choose you because he will never do that. Niwala kang ang panama kay Zai. She's a model and she can do many things, ikaw. I bet ang kaya mo lang gawin is mang-akit ng lalaki gaya ng ginawa ng mama mo sa asawa ko. I don't like what my mother did to your family, pero sa nakikita ko mukhang kaiwan-iwan ka naman, Belinda said seriously. Belinda didn't want to look rude lalo na at siya pa rin ang magiging lola ng anak niya, pero hindi niya na napigilan ang magsalita at sabihin nga ang bagay na iyon. What did you say? Nabura ang ngiti sa labi ni Cecilia at napalitan ng pagkunot ng noo at galit. Lumapit pa siya lalo at talagang kitang-kita na naman ang sobrang galit ni Cecilia. Ang sabi ko, mukhang iniwan ka ng asawa mo at sumama sa mama ko dahil hindi niya nakayanan kung gaano kasama ang ugali mo. Siguro mas maganda ang ugali ng mama ko kaysa sayo kaya baka kailangan mo ring sisihin ang sarili mo kung bakit ka iniwan. Belinda really didn't want to say that, pero hindi talaga niya magawang pigilan ang sarili at parang nagkaroon na nga ng sariling buhay ang bibig niya at patuloy ito sa pagsasalita. Sinisisi mo ang mama ko, pero ngayon nakikita ko talaga ang rason ng asawa mo kaya kanya pinagpalit. Hulaan ko, ganyan din kagaspang ang ugali mo pagdating sa kanya no. Pati si Leah ay gulat sa lahat ng mga sinabi ni Belinda,
pero hindi naman na siya nagsalita at hinayaan lang si Belinda, but Leah made sure na hindi niya iiwan si Belinda doon sa harap ni Cecilia kahit na nakita na niya ang ibang lalaki na pumasok sa mga kwarto at ilabas ang mga gamit nila. How dare you say that to me? Wala kang karapatan na sabihan ako ng mga ganyan. Wala rin naman kayong karapatan para idamay ako sa mga gulo ng pamilya nyo. I get that my mother did that, pero bakit kailangan nyo akong idamay? Napalakas na ang boses ni Belinda nang sabihin niya iyon. Sa sobrang galit na naramdaman ni Cecilia sa narinig ay agad na iniangat ni Cecilia ang kamay para sampilan si Belinda, but a hand stopped Cecilia. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari if you do that to her and I know you know that. Tuldok-tuldok. Tita Cecilia, Warren seriously said as he held Cecilia's hand. At anong ginagawa mo rito? How dare you hold me? Damn it. Let me go. Binitawan din naman ni Warren ang kamay ni Cecilia, pero nanatili ang seryosong tingin ni Warren dito. If he didn't come, mapagbubuhatan na nito ng kamay si Belinda and he stopped Cecilia from doing that dahil alam ni Warren kung anong hahantungan nito. You have no right para pakialaman ako, tumutupad sa usapan ang pinsan ko, so why don't you just do the same? O baka naman gusto mo pang makarating sa kanya to? Warren whispered at agad na namutla si Cecilia. Natigilan pa siya sa pagsasalita at kumabog ang dibdib. Belinda and Leah didn't hear what Warren said kaya hindi nila maiwasang maguluhan at mas lalo nga silang naguluhan ng agad na tumalikod si Cecilia at agad na lumabas. Lumabas na ang amo nyo. Lumabas na rin kayo. We can handle all of this. Aalis sila at hindi nyo na kailangang gawin to. Warren said that to all the men inside the apartment. Warren said something again to those men, pero hindi na talaga narinig ni Belinda ang mga iyon sa sobrang hina ng boses ni Warren, pero ilang sandali lang ay nagsialisa na ang lahat. I told you na umalis na kayo rito, pero bakit nandito pa rin kayo? Warren immediately asked that to Leah and he was too serious. Napairap naman si Leah. Plano na nga naming umalis. Hindi naman namin alam na susugod yang Cecilia na iyan. Leah said and looked at the whole apartment. Napahawak na lang ito sa batok at napabuntong hininga. Napatingin at napalibot din ng tingin si Belinda. Sa sobrang abala niya sa pakikipag-usap kay Cecilia ay hindi niya namalayan ang paligid. Sobrang dami ng nakakalat sa sahig. Sasamahan ko na kayong mag-ayos. Do you have a place na pwedeng tuluyan? Kung wala ay pwede kayo sa isang kondo ko sa Makati. Bakante yun kaya pwedeng-pwede nyo muna iyong ganitin. Warren asked as he started getting some things on the floor. Meron. What even make you think na papayag kaming mamalagi sa kondo mo? No way. May kondo si Belinda rito, pero medyo malayo, pero mas gusto ko na dun kaysa sa kondo mo. Leah said and helped Warren with fixing the things na nahulog sa sahig dahil sa nangyari kanina. Tutulong na sana si Belinda at yuyuko na para pumulot ng mga gamit, pero hindi niya natuloy nang pigilan siya ni Leah. Sa sofa ka lang. Kaya na namin to. Diyan ka lang, maupo ka lang dyan. Leah said at nakaturo pa sa sofa. Nakagat na lang ni Belinda ang labi at napakamot sa batok. Pinanlakihan niya ng mata si Leah at saka tinignan si Warren. Warren is now confused looking at Belinda and Leah. Pabalik-balik na ang tingin ni Warren sa dalawa. May sakit ka? Warren asked. Sandaling napakamot din si Leah nang maalala niya na hindi alam ni Warren ang kalagayan ni Belinda, pero agad din naman nagsalita nang may makapa na siyang mga salita na pwede niyang sabihin. Wala siyang sakit. Teka, bakit ka ba nandito? Umalis ka na nga. Kaya na namin to. Leah said and immediately pushed Warren to go outside. What? Paanong kaya? Maglilipat kayo. I can help. Leah, well, yeah. We need help, pero hindi sayo. Hindi kami magpapatulong sayo. Why don't you just go to your cousin and be with him? Umalis ka na nga. Teka agad ng senaryo ni Leah ang pinto ng tuluyan niyang may tulak, papalabas si Warren gamit ang buo niyang lakas. Ang gago. Akala mo naman nakalimutan ko na ang atraso niya. Mukha niya. Leah said and all Belinda did was stare at Leah. Nakagat ni Belinda ang labi dahil kitang-kita niya na nadadamay pa si Leah at Warren sa gusot nila ni Van. Bigla tuloy siyang nag-guilty. Oh, ayoko nang tingin mong ganyan. Alam ko na yan. Huwag mo nang ituloy. Leah said dahil madaling basahin si Belinda sa mga tingin niya. Pero, mag-aayos na ako.
Tatawag ako ng tutulong sa atin, pero hindi ako papayag na yung Warren na iyon ang pupunta rito para tumulong. Let's go para madalaw mo na rin ang lola mo. You said you want to go there, right? Leah said. Hindi na nakipagtalo si Belinda at agad na lang tumango. Then after that, si mama na. Belinda said and sigh again dahil naisip niya na makikita na niya ang mama niyang iniwan siya at hindi na binalikan. Sa wakas natapos din. Pagod na naupo si Leah sa sofa sa living room ni Belinda sa kondo nito nang tuluyang maayos ang mga gamit nila. Dahil halos ilang taon na rin naman si Leah at Belinda na nasa Riva Company ay talagang marami-rami silang gamit sa apartment kaya ang ending, napagod ng sobra sa pabalik-balik na pagkuha ng mga gamit. Nakakapagod iyon, Leah said and almost closed her eyes, so Belinda just went to the kitchen and looked at her fridge. Noong last na punta niya rito ay may mga stock pa naman siya and she was really sure na pwede pa rin kainin at inumin iyon. Pagkatapos makapagtimpla si Belinda ng juice ay agad na niya iyong dinala kay Leah na nakasandal ang buong katawan sa backrest ng sofa at talagang nakapikit. Oh, heto juice, uminom ka muna. Leah looked at Belinda after hearing that, pero napasimangot si Leah. Hindi ba sabi ko sa'yo maupo ka lang dyan? Bawal kang mapagod sabi ng doktor. Napailing si Belinda sa tinura ni Leah, buntis lang ako, pero hindi ako baldado. Hindi mo na nga ako hinayaan na tumulong sa'yo sa paglilipat tapos simpleng pagtimla lang ng juice papagalitan mo pa ako. Hindi naman ako mapapagod sa simpleng pagtimpla lang. Napanguso si Leah at tinanggap na lang ang juice. Leah was really happy habang nakatingin kay Belinda na sinusubukang maging matatag. Kahit nakitang-kita naman na nasasaktan pa rin ito at talagang sariwa pa sa kanya ang nangyari ay natutuwa si Leah na makitang sinusubukan na niyang maging maayos. Dito muna ako pansamantala. Maghahanap na rin ako ng bagong kondo o apartment para, no? You can stay here. May isa pang kwarto na bakante kaya hindi mo na kailangang maghanap ng pwede mong tirhan na iba. Mag-isa naman ako rito kaya mas maayos kung dito ka na rin lang. Binaba ni Leah ang baso ng mainom ang laman noon. Leah was about to say something again, pero hindi nito natuloy nang muling magsalita si Belinda. Saka parehas tayong unemployed kaya kailangan natin magtipid. Belinda said, making Leah sigh. Napanguso si Belinda at umasa na papayag ito. Magbabayad na lang ako ng rent sa'yo, agad sumabat so Belinda nang marinig ang unang sinabib nito. Leah, naman. Sabi mo sa akin matigas ang ulo ko, pero mukhang mas matigas ang sayo. Anong renta? Walang magre-renta. Napairap pa si Belinda nang sabihin niya iyon. Tuldok-tuldok. Natawa na lang tuloy si Leah. Oo na. Thank you. Pero hati tayo sa lahat, ha? Sa kuryente, pagkain, at iba pa. Kung hindi ka papayag, maghahanap na lang ako ng iba. Ayokong maging mabigat sa'yo lalo na at sa kondisyon mo. At dahil gusto talaga ni Belinda na dito na si Leah ay tumango na lang siya. Ito rin ang rason kaya naisipan na lang din ni Belinda ang mag-rent sa apartment na pag-aari ng mga Villarriba, para hindi siya mag-isa sa kondo. Belinda really wanted someone na kasama niya kaya talagang sinundan niya si Leah pati roon kahit na may sarili namang kondo si Belinda. Leah is from a province at dito lang nagtatrabaho kaya wala siyang ibang matutuluyan, pero talagang gustong-gusto ni Belinda na sa kondo niya na lang si Leah. Pakiramdam ni Belinda ay hindi niya makakayanan kung araw-araw siyang mag-isa sa kondo dahil baka ang gawin niya lang maghapon ay ang mag-isip tungkol sa mga nangyari, and she don't want na mangyari iyon. Pero parang ako naman ata ang nagiging pabigat dito. Pati ikaw natanggal sa trabaho at dahil lang iyon sa akin. Sorry, unemployed ka na dahil sa akin. This time, si Leah naman ang napairap. Ano bang pinagsasasabi mo? Nakapasok ako sa Riva Company dahil sa'yo kaya walang magiging kaso sa akin kung maalis ako roon. Tutal naman mawawala na din ng saysay kung aalis ka tapos may iwan ako. Baka mamaya sa sobrang inis ko sa mga taong nandoon ay masabunutan ko sila isa-isa. Napanguso na lang si Belinda sa narinig. At sa pagkakakilala niya kay Leah, hindi siya magugulat na ganun nga ang gawin niya kapag naputol ang pasensya niya. Napapaiking na lang tuloy si Belinda habang iniisip iyon. What is this? Kinuha ni Leah ang isang frame sa mesa sa tabi ng TV. Nakataob kasi iyon kaya hindi nakita ni Leah ang nandoon at kailangan pang makuha para tignan.
Napaawang ang labi ni Leah nang makita ang letrato ni Danilo at ni Belinda. Oh, bakit nandito pa tong impaktong to? Isa pa to nang sarap sa bunutan. Leah said as she looked at the frame. Hindi ko na nagawang itapon yan dahil agad akong nagpakasal kay Van at hindi na rin naman ako nakauwi rito para tanggalin ang mga dapat tanggalin. Sa kwarto ko nga ay may mga pictures pa kami. Itatapon ko na lang mamaya. Belinda immediately said, pero nanuyo ang lalamunan niya nang maalala si Van at ang kasal. It's fake. Muling naglakbay sa dibdib niya ang sakit. Halos manikip ulit ang dibdib ni Belinda habang iniisip ang mga nangyari, pero pinilit niya ang lahat para umaktong normal. She didn't want to end up crying again dahil gusto niya nang maging maayos at matapang. You didn't cry hard when Danilo cheated on you, pero si Van, you almost. Tuldok panipik. Biglang natigilan si Leah at halos mapapikit. Hindi niya nagawang pigilan ang sarili niya na sabihin ang mga katagang leon. I'm sorry. Leah immediately also said nang harapan na niya si Belinda at mapagtanto ang sinabi niya. Hindi talaga niya intensyon na sabihin iyon, pero tuluyan na lang iyon lumabas sa bibig niya. Leah saw Belinda smile a little bit, pero punong-puno pa rin talaga ng sakit ang mata niya. At hanggang ngayon nga ay namumugto pa rin iyon. You're right. Hindi nga ako umiyak ng sobra noon. Umiyak nga ako, pero hindi yung tipong halos nagkulong ako sa kwarto ko at mabaliw sa kakaisip. Oo, sigurado ako na nasaktan ako, pero natigilan si Belinda sa pagsasalita at pumikit. Siguro kasi mas masakit ang nangyari ngayon, kaysa noon, siguro dahil mas minahal ko si Van at mas pinagkatiwalaan kaysa kay Danilo. I even gave myself to him, while Danilo didn't even think na maibibigay ko yung sarili ko kay Danilo, but when it comes to Van, isang hawak niya lang bang ibigay na ako. Belinda looked at her ring. Suot niya pa rin ang singsing niya at talagang hindi alam kung tatanggalin ba o ano. Ang singsing na iyon ay nagkaroon na ng malaking parte ng buhay ni Belinda na para bang kapag tinanggal niya, tuluyang may mawawala sa kanya, kaya kahit na alam na niya ang lahat ng kasinungakangan ni Van sa kanya, hirap pa rin siyang tanggalin iyon. Lumapit naman si Leah at tinapik ang balikat ni Belinda. You can move on, Belinda. They don't deserve your tears and all. Your baby, think about her. Sa kanya ka kumuha ng lakas and besides that, I will never ever let you be alone with your baby. Nandito lang ako sa tabi ninyo. Belinda nodded and tried to smile even though her eyes showed pain. Belinda is happy na may Leah na palaging nasa tabi niya, but a part of him still sad dahil wala man lang alam ang mga magulang niya kung gaano na siya nahihirapan ngayon. Wala man lang alam ang mga pamilya niya na sobra na siyang nasasaktan at nadudurog. Hindi tuloy maiwasan ni Belinda na isipin kung gaano kasaklap ang buhay niya sa parteng wala man lang siyang maaasahan sa mama at papa niya. Dahil parehas na pagod si Belinda at Leah sa lahat ng nangyari ay agad na silang nagpunta sa mga kwarto nila para magpahinga. The plan a while ago was to visit Belinda's grandma today, pero pinagpabukas na lang nila para makapagpahinga. Kinabukasan nga ay agad na nag-ayos ang dalawa para pumunta sa hospital para bisitahin ang lola ni Belinda. Belinda tried everything to make sure she looked presentable kahit na ang totoo ay masakit pa rin sa kanya ang lahat ng nangyari. Oo at hindi nakakakita ang lola niya dahil sa cataract, pero alam niya na napapansin pa rin niyo kung kailan siya malungkot kaya gusto niyang harapin ang lola niya na maayos ang lagay niya. Ang pinakaayaw niyang mangyari ay Eric makitang mag-alala ang lola niya sa kanya. Paano kung magtanong ang lola mo tungkol sa kanya? Leah can't help but ask that habang papalapit sa kwarto ng lola ni Belinda. Natigilan si Belinda saglit, pero ilang sandali ay napabuntong hininga na lang siya. Sana hindi siya magtanong. Hindi ko alam ang isasagot ko, Leah. Paniguradong malulungkot siya kapag nalaman ang bagay na iyon and I don't want that to happen. Umawang naman ang labi ni Leah, so itatago mo sa kanya ang ginawa ni Van sa'yo. You're not going to tell her the truth. Hindi ko sasabihin, Leah. Kapag sinabi ko, mag-aalala siya at maapektuhan naman ang katawan niya at ayaw kong mangyari iyon. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Leah nang marinig iyon. Instead of saying more, hindi na niya tinuloy dahil naiintindihan ni Leah ang ibig sabihin ni Belinda. Kung may maramdaman kang pagkahilo or any, just tell me, okay. Agad na sambit iyon ni Leah nang maalala kung paano nahirapan si Belinda sa pagsuka kaninang paggising niya.
Sobrang nahirapan at nanghina si Belinda kanina dahil sa pagsuka at pagkahilo. Belinda nodded, pero natigilan siya nang makitang may 3 armadong lalaki na nakatayo malapit sa pinto ng kwarto ng lola niya. "Oh, ayos ka lang?" Leah asked nang mapansin ang pagkamuta ni Belinda, pero nang makita ni Leah ang nasa harap niya ay natigilan na lang ito at agad na umahan din ang pag-aalala.